Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by G. Pagorayan 30 minutes ago. Sabi niya, PBBM is on fire here. Hanggang atat na atat. Of all the countries he visited, he made China as an example that he got an investment. 22 billion. How can China invest if we are fighting each other? Are we really matino anymore? Okay. Ako Ben, ngayon ko lang narinig ito na statement ng Pangulo. Although medyo matagal-tagal na. Talagang nagmayabang talaga. 22 billion is investment pledges from China. Pinagmayabang niya eh. Okay. The Filipino people really want to know, from your 8 overseas trips in the last 7 months, how much have you spent? Ito, nung kauupo pa lang siya, the last 7 months, naka 8 trip na siya sa abroad. At ang reklamo noon is yung entourage niya ang dami sumasama. So ang laking gastos ng gobyerno, tayo ba? So mayroong nag-interview sa kanya na mainstream media, tinatanong, lugi tayo, laki ng gastos mo. Indonesia, Singapore, when you went to Europe, to China, and here in Davos, and the number of people in your official and unofficial entourage list. Para ng klaro po sa ating mamamayang Pilipino. Well, I don't have the figures. I'm sure the figures are somewhere. Pero will it eventually be revealed, Mr. President? Well, The Filipino people. once we've calculated everything, because this last trip, of course, was just Yan, ang ganda yung tanong ha. Pwede bang i-reveal nyo, ipakita nyo, magkano ang gastos nyo? Paiwas. Paiwas yung sagot niya, hindi, nakwenta namin yan, return of investment. Ang laki kaya ang gastos. Basta ang alam ko, mga 3 to 4 billion a year ang pondo ng presidente foreign travel. Yes. just finished during the weekend, and we came back on Saturday. So, on terms of the cost, the way I see it, you have to look at it as ROI. Do we bring something back or do we Yun. not? If you say, I don't know, as I said, I don't know the exact figures of the cost and everything. But, for example, we came back from China with pledges of 22 billion. Yun. Let's say we get actual out of that 1 billion. Bawing-bawi lahat ng 8 trips. Finished. That's the idea. Meanwhile, Investment Corporation President Rafael Consing Jr. na wala pang foreign investments na pumapasok sa korporasyon mula sa mga biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Niloloko niyo ang taong bayan. Presidente ng Maharlika Investment Corporation nagsabi, wala pang investment galing sa ibang countries out of the foreign trips of the President. Yan ang rason ng Pangulo na bakit daw siya biyahe ng biyahe, para daw siyang salesman o ambassador para maghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa, lalo na mag-invest sa Maharlika Investment Corporation. Inamin ng presidente mismo ng Maharlika Investment Corporation, wala. Zero. Ano ngayon? Ito, bagong upo pa lang siya, okay pa ang kanyang birada eh. China, nagbisita na sa China. Mas nauna nga siyang nagbisita sa China kumpara sa US. Kaya nung nagbisita siya sa China, yun, nakakuha siya ng investment pledges, $22 billion. Kahit $1 billion lang daw ang matuloy, bawi na tayo. Tanong, may natuloy ba? Wala, zero. Bakit? Nag-iba ang ihip ng hangin. Yung foreign policy biglang dumikit sa US. Inaway na ang China. Ano pang investment na makukuha natin sa China? Okay, hindi ako anti-US, hindi ako pro-China. Klaruhin ko lang yan.
pagdating sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea, dapat ipaglaban natin ang ating teritoryo. Kailan? Diskarte. What I mean diskarte, kagaya ng policy ni Tatay Digong, nakipagkaibigan sa China, but hindi natin isinorender ang ating teritoryo. Atin pa rin yan. Kailang practical lang ba? Hindi natin kayang makipaggera sa China. Bakit mo gigiray ng China na siya ang number 1 trading partner natin? So ngayon, foreign policy-wise, kanya-kanyang style, dumikit ang administrasyong ito sa US. Grabe. Kaya nagkaroon na tayo ng siyam na EDCA sites. Madadagdagan pa. Biyabiyahin na naman ang Pangulo, July 20, 21, 22. Biglaan. Nung una, atat na atat sila na makapunta. Bakit biglang inimbita ngayon ang Pangulo magbisita doon pagkatapos ilabas yung Los Angeles Medical Coroner's Report na ang kababayan nating Pilipino, Mr. Paulo Tantoco, namatay sa coke overdose? Bigla silang in-invite ngayon. Ang dami nang nababahala. Haka-haka lang ba? Unfounded speculation na baka gagamitin daw nila yon na blackmail. Sana naman huwag. Okay? Sana naman huwag. Okay. Punta tayo dito sa... ngayon, napansin nyo, hindi na masyadong nagbibiyahe ang Pangulo. Siguro, na-realize nila na counterproductive. Kasi nga, halos wala talagang investment. Sa records ng Central Bank, sa ASEAN, isa tayo kulelat. Malayong-malayo tayo sa neighboring countries natin. Ang mga malalaking foreign investments is Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, yon ang nangunguna atin kung meron man kakapiranggot. Lalo na ngayon na nagkakaroon ng kaguluhang politika, instability. Yung in-impeach nila si BP Sara, kinidnap nila si Tatay Digong, extraordinary rendition, dinala sa The Hague, Netherlands. Ano pa, kung ako'y negosyante, mag-invest pa ako dito sa Pilipinas? No way, makiram. Plus yung yung image ng bansa na isa sa mga most dangerous countries to live in the world. Ano pa? Sige, pagmayabang nyo pa ang investment galing China, sayang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng housing materials, pako, yero at iba pa para naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan, tahanan ang tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ang gani, ipatukod kung ba ang kura ang stadium. Hey. Sunod na ako eh. At kabay ako manggani to, ako manggani ka na O garon day, pila na katuig nga nagluon ka sa imong ugangan?
Dugay na. Oo. So karon pa mo nakabalay. Oh. Lima na katuig nga nagloon ko. 5 na katuig. Oo. So karon unsay imong maistorya nga nakabalay na mo, nindot na ang inyong balay. Nauna mga pasalamat sa Ginoo na nag-sponsor sa mga sasin. Eh, kung wala nag-sponsor, hindi makabalay. Pasalamat po mi sa naghatag. Sige, salamat.